Seryoso na ang laban natin ito. Sa mga political vlogger, saludo po kami sa inyo. Sa Ensaymada vlogger na nandito, sumama ka na sa amin. Alam namin nandito ka, pero hihikayatin namin kayo na sumali po kayo sa tunay na mga nagmamahal sa Pilipinas. Hindi ako rallyista, hindi ako sanay magsalita sa maraming mga tao. Sanay na ako magsalita sa studio. Pero kailangan po natin magsalita sa mga panahong ito dahil ang namumuno sa ating bansa ay mga demonyo! 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 Bakit ko nasabi na demonyo? Bakit nasabi ko na demonyo? Mantakin mo yan! Pambihira! Pagkatapos tinulungan ng isang religious sector na Kingdom of Jesus Christ at ng SMNI, my God, I hate drugs. Sabi ni Pastor Tigong, talagang totoo yung sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Bongbong Marcos tama noon, tama pa rin ngayon. At ang sabi ni Pangulong Duterte, alam ng mga military yan, alam ng mga kapulisan yan, na meron tayong presidente adik! Ang presidente ito, ang pinakamakapal na mukha! Ang presidente ito, ang pinakawalang utang na loob! Isipin nyo, noong nakaraang eleksyon 2022, lahat ng mainstream media na nasa harapan natin ngayon, kalaban ni Bongbong Marcos ang mga yan. Sino lang ang kakampi ni Bongbong Marcos? Ay, liman is MNI lang. Lahat ng propaganda ng mga mainstream media, sinalong lahat ng SMNI. Apang ng mukha mo, pinipinsan ka ng SMNI laban sa mga mayarang media. Abang Ayuso nanalo. Nanalo na? Nanalo! Ngayon, ito na, presidente na siya ngayon. Lahat ng mga kalaban niyang mga mainstream media, kakampi na! Kakampi na, isiminay, kalaban na! Nino, di pa nakontinto? Gusto pang ipakulong si Pastor Kibuloy? Anong klaseng utak yan? Ito na yata yung sinasabi ni ex-PDEA agent Jojo Morales. Epekto na ito ng pulburon talaga. Praning na, praning na! Hindi ba, praning na daw? My God! Gumalaw dyan. Anong klaseng Gumalaw. pag-iisip yan? Kunti na lang. Kunti sa likod ko. Yan ba ang pag-uugali ng isang Pilipino? Ano ka ba? Nabuang na yun? Nabuang na! Hindi pa na kontento, pinadala si Diwaturi! Diwaturi! Tama na loko, no?
compound, yan na yung bawal pumasok sa loob. Tapos, kapira, meron ng mga nasaktan, meron ng namatay, yung presidente party-party sa Batangas. Kung si Tatay Digong yan, pinagmumura na yung mga kapulisan dyan. Na, ito, lahat naman ng mga kapulisan, hindi naman yan, pareho nga itiwatore na walang isip pa. No? Nabihira, alam ko, ang mga kapulisan, mayroong matitino. Nakiusap ko kami sa inyo. Ang pinag-uusapan natin dito ay pagpapatupad ng saligang batas. Due process lang. Di ba kayo naawa? Kayo mga Armed Forces of the Philippines, kayo mga Philippine National Police, mga nasa gobyerno ngayon, di ba kayo naawa? Yung mga tinitirgas ng mga bata at kababaihan at matatanda, hindi ba kayo naawa ng pinagsisipa? Mga Pilipino kayo? Sa mga kapulisan, maawa kayo sa institusyon ninyo. Noong pangalahon ni Pangulong Duterte, ibinagod niya yung institusyon ninyong bulok. Dinukli niya ang inyong mga sweldo. My God! Ayaw ko dito. Bakit ho? Ngayon, panahon ng Marcos admin, sinira ninyong muli ang imahe ng Philippine National Police! Teka, akala ninyo, sigaw kami dito ng malakas na Duterte. Duterte lang talaga kami. Sa panahong ito, hindi na natin kailangan ng kulay-kulay. Hindi na natin kailangan dilaw ka man, piklawan ka man, pulahan ka man, green ka man. Basta ikaw ay Pilipino, kasama ka sa pinaglalaban ng mga last na lang, kasi may magsasalita pa. Nior, nasaan ba siya ngayon? Batangas? Hello, Ma'am Vivian. Nior, tuklasin ka man ngayon, may kumlutang ka man ngayon, Nior, manawagan ko sa'yo, wala kang kwentang Pangulo. Panggulo ka lang, kaya